hong merging ng dalawang malalaking kumpanya ho ng mga sasakyan. Kasama ho natin ang ating Bombo International News Correspondent na nakabase dyan sa may bahagi po ng Japan, si Bombo Josel Palma. Magandang umaga. Good morning. Kamusta dyan? Ng umaga, Bombo Genesis at Bombo Ever. Niyanid ng Nissan at Honda ang automotive world sa balitian na posibleng pag-merge ng dalawang kumpanya noong Martes. Wala pang naganap na kasunduan hinggil dito. Sa interview kay Bloomberg, hindi napigilan ng former Nissan boss na si Carlos Ghosn na ibahagi ang kanyang kuro-kuro hinggil dito. Ayon sa kanya, ang merger ay isang disparate move dahil hindi ito pragmatic deal because the synergies between the two companies are difficult to find. Ang dalawang kumpanya ay hindi komplementaryo dahil nasa magkatulad na markets, magkatulad na produkto at ang mga brand nito ay halos magkapareho Bombo Genesis. So, sa ngayon, wala pang kasunduan sa posibleng merger ng Nissan at Honda, ngunit ang mga brands ang have been collaborating for a few months now. Dahil noong Agosto ay nilagdaan na ang Memorandum of Understanding between Nissan at Honda upang pag-aralan ang hinaharap na pag-isa o pag-merge nito Bombo Genesis. Etong dalawang kumpanyang ito ang dalawa sa may pinakamaraming export from Japan papunta sa ibang mga bansa. Even US napasok na nito. Ngayon, paano maapektuhan dito yung possibly pag-usbong nitong mga electric at mga hybrid na mga sasakyan at iba pang mga kumpanya dyan sa may bahagi ng China, itong merging na ito? Siyempre, dahil ito ay malaking mga kumpanya, ang epekto nito, Bombo Genesis, ay marami. No? Unang-una, ang sales. No? Japan car companies have been declining in sales, particularly in China. No? So in the first 9 months of 2023, yung Toyota, Honda at Nissan naka-sold lang ng 26% fewer new vehicles compare sa previous year. At ang pangalawa dito ay ang market share na kung saan yung mga Japanese car companies ang nag-lost sa market share lalo na sa China, Singapore, Thailand, Malaysia at Indonesia. So dahil dito dahil sa ang pangunahing half of the auto market ay hinahawakan na ngayon ng China, lalong-lalo na yung halimbawa ng BYD at Great Wall Motor. So ang pangatlo dito ay ang export dahil na-overtaken na ng China ang Japan when it comes sa automobile exports. At then, the production at saka yung competition, Bombo Genesis. Speaking of production, Bombo Josel, paano ho naka-apekto yung mga issues sa pamunuan ng Nissan or sa management ng Nissan tulad po ng pag-aresto lately kay Carlos Ghosn na sa kanilang operasyon at yung position nila ngayon sa merkado? Siyempre, malaking epekto, no? Lalo na yung dahil itong si Carlos Ghosn ang nag-escape dito from Japan at several years ago at ito ay nasa under house arrest at naghantay lamang ng mga charges na harapin ang mga charges sa kanya dahil sa alleged na financial crimes. No, so malaki ang naging epekto dito dahil sa mga losses, pero ayon naman dito sa kay Ghosn na malaki ang kanyang naiambag sa loob ng 6 na taon niyang pamumuno sa Nissan at in fact, ayon sa kanya, siya daw ang pinakamagaling na CEO ng nasabing kumpanya. So sa ngayon, ang iba pang mga epekto nito ay siyempre dapat na i-restructure nila ang kanilang productions, Bombo Genesis. Okay. Bombo Ever, with your questions? Alright. Bombo Josel, bakit itinuturing naman na potential takeover target ngayon ang Nissan? Ayon sa ating
Ministry of Economy and Trade Industry or MITI, ayon sa kanila ang probable na pag-merge nito sa Honda ay upang mapalawak o mapaigting yung mobile industry ng automobile industry ng ating bansa dito, Bumbo Ever. Ano naman if ever itong mga inaasahan na magiging epekto ng posibleng pagsasama ng Honda at Nissan sa industriya ng sasakyan ng Japan? Halimbawa, Bumbo Ever, ang Honda at Nissan, kung ito ang sila, the merger of Honda and Nissan would create a $54 billion company producing 74 million vehicles annually. So kung matuloy ang kanilang pag-merge, sila ang magiging rank number 3, the largest automobile by sales after Toyota and Volkswagen. So, para sa dagdag na kaalaman ng ating mga tagapakinig, since 1999, ang Nissan has been part of the Renault Nissan-Mitsubishi Alliance, no? So, yung alliance ng Mitsubishi at Nissan ay nagsimula noong 2016. Ang partnership between Nissan and Mitsubishi Motors of Japan with Renault of France, no? So, ang Nissan, kumbaga Bumbo Ever, ang first produce ng kanilang car dito sa Japan noong 1935 at ang flagship nito ay ang Nishiko Yokohama headquarters. So, malaking tulong ito kapag nag-merge ang dalawa dahil malaki ang kanilang kikitain, Bumbo Ever. Right, Bombo Josel, paano naman naapektuhan o ano yung mga naging impact nitong problema doon sa China sa iba pang mga automaker tulad na lamang ng General Motors, Volkswagen, BMW at ng Mercedes, Bombo Josel? Siyempre, dahil dito, Bumbo Ever, dahil sa yung naganap na ngayon na naging viral ngayon yung produkto ng China na electric vehicle. So ito ang malaking ngayon dahil yung Japan ay hindi masyadong gumagamit ng mga electric vehicle. Kumbaga ito ang kanilang malaking hamon ngayon sa kanilang industriya upang magkakaroon ng kompetensya ng China, Bumbo Ever. Alright. Lastly na lang, Bombo Josel, ano itong mga hakbang ngayon na ginagawa naman ng Nissan upang ma-secure pa rin kahit papano yung kanilang operasyon at gamitin yung kanilang mga kapasidad? Siyempre, kagaya sa masabi ko, ang kanilang ginagawa ngayon ay kanilang i-restructure ang kanilang mga production at magsisimula o pinag-aaralan nilang magsimula na rin magkaroon ng produkto na kagaya ng gumagamit ng mga electric vehicle. So upang mapantayan ang ng China na kumpanya ng China na BYD at yung Great Wall Motors, Bumbo Ever. Sige, Bombo Josel, maraming salamat. Makikibalita tayo sa mga development kaugnay pa rin dito, lalo yung magiging impact nitong merging ng dalawang malalaking Japan-based na mga sasakyan, mga kumpanya ng sasakyan doon sa European producer, tulad ng mga Volkswagen from Germany and other malalaking kumpanya ng sasakyan. Maraming salamat, ingat ka dyan. Direkta mula dito sa Japan, ito si Bombo International Samurai Correspondent Josel Palma. Para sa number 1 and most trusted radio network of the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.